Magandang araw mga kababayan, isang nakakagimbal na balita ang ating natanggap. Kamakailan isang mataas na opisyal ng gobyerno ang sumabog sa mga pahayag na magpapabago sa takbo ng ating politika. Ayon sa isang whistleblower, inamin na ng Pangulo na si Kuting Jr. na siya ang mastermind sa likod ng mga kontrobersyal na plano na ngayon ay nagdudulot ng gulo sa bansa. Ayon sa source, isang kilalang personalidad mula sa loob ng administrasyon ang nagbigay ng mga detalye tungkol sa mga lihim na operasyon na nagpapakita ng malalim na pagkakasangkot ni Kuting Jr. sa mga illegal na transaksyon at proyekto. Ang nasabing whistleblower ay inamin na may mga kasunduan at hakbang na ginawa ng Pangulo upang mapaboran ang ilang sektor at negosyante na nagdulot na matinding kontrobersya. Sa kanyang testimonya, sinabi nitong ang mga desisyon na tila pabor sa mga may kaya at malalaking kumpanya ay mga hakbang na may nakatagong agenda ng kapakinabangan sa mga makapangyarihan. Dahil dito, nag-umpisa nang mag-alab ang mga isyu ng transparency at accountability sa pamahalaan. Marami sa mga oposisyon at tila mambabatas ang nananawagan ng agarang imbestigasyon sa mga pahayag na ito. Kasabay ng balitang ito, maraming mga tanong ang lumitaw kung paano nakaligtas sa mga pagsubok at pagsusuri ng mga otoridad ang mga hakbang na ito ni Kuting Jr. Ang malaking isyong ito ay tiyak na magdudulot ng mas malaking debate at pagsisiyasat sa buong bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. As a Filipino and as a public official, binasa ko yung ating protesta doon sa ICC at yung desisyon ng ICC. At nakita ko na wala talagang jurisdiction. Pero alam ko na merong ginagawang investigation dahil nabibigyan kami ng data or information galing sa mga law offices na ginagamit dyan sa loob ng Pilipinas sa pag-interview ng witnesses. Kaya kinausap ko unang-una ang Secretary of Justice noon. At dahil hindi paiba-iba yung sagot niya sa mga tanong ko, ang ginawa ko ay dumiretso ako sa Pangulo. Kaya yon, nabigyan ako ng sagot ng Pangulo at gusto kong basahin ang kabuuan ng sulat. Nakalagay dito, Dear Vice President Duterte, this is reference to your letter of 4 December 2023 as well as similar letters sent to members of the Cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Remulla of the Department of Justice and Solicitor General Menardo Guevara on even date. With respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the ICC into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. Ngayon, naririnig ko po, sinasabi ng ating Secretary of Justice na mabibigyan siya ng panahon na makasagot sa loob ng ICC. And that is clearly the Philippine government's position that there is cooperation with ICC. So kinikilala na nila ngayon yung jurisdiction ng ICC na wala naman kasi talaga. Because this is an extraordinary case of extraordinary rendition. At pangalawa, Senator Amy, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law,
the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating pangulo ng ating bayan? And finally, I request that I leave the meeting, the hearing, because I have to prepare for meetings as well here this morning at 9 a.m. Thank you very much, our honorable senators, mga kababayan. Maraming salamat, VP. Maitatanong lang, kailan yung date nung sinasabi mong sulat mula sa Pangulo natin? Ang date ng kanyang sulat ay December 15, 2023. 2023. Iba pang sulat pala ito. At maraming salamat at hihingin natin ang sagot ng ating AFP tungkol sa PSG at yung okasyon sa Villamor. Maraming salamat, VP. Kung may mga iba pang mga hearing, sana makadalo ka rin. Thank you. Opo, salamat. Okay, I think that's posited to Secretary Teodoro. Nawala Yes, na ma'am. yata si General Larida. No, ma'am, I will answer all the questions regarding the armed forces of the Philippines. As we said, we were deputized to support the Philippine National Police. And it is part of the constitutional duty of the armed forces to follow processes. And if we were to question those orders, even under color of law, under color of right, then it would amount to the armed forces acting unilaterally on its own, which is anathema to civilian authority over the military. As we said, our jurisdiction ends in providing support to the Philippine National Police. And with respect to the Presidential Security Command, that is a highly secure unit, and operational security is strictly followed. That ends my response, Your Honor. Yes, nakakapagtaka lang kasi facility ninyo yung Villamor. Ang inimbita namin yung Air Force. Wala po rito. Bakit? Your Honor, because of the fact that we will not go into operational details, and I made the call that the armed forces will answer in the light of our supporting role and not principal role to the Philippine National Police. Yes, pero narito si General Larida. Anong nais niyong sabihin? Madam Chair, I defer to the wisdom of the Honorable Secretary of National Defense. That is, the AFP's role is to support the Philippine National Police. Thank you, Madam Chair. Kahit sa Villamor mismo. Kahit sa lugar ninyo mismo, kampo ninyo eh. Yes, sir. Yes, Madam Chair. Ganun. O sige, ganun lang sagot. So, okay. Balikan po natin itong enforceability ng ICC warrant. Sa pakiwari ba ninyo yung nasa konstitusyon natin, yung sinasaad ulit-ulit ng ating Professor Medina, Article 3, Section 2, na kinakailangan may arrest warrant issued upon discovery of probable cause by a judge, a Filipino judge. Sa palagay ba ninyo, yung judge dito kasama na yung ICC judge? Ma'am, we invoke the sub judice rule, ma'am. We cannot answer any more questions relating to the arrest. So sa palagay ninyo, yung ICC, does it have any judicial power in the Philippines? Kasi di ba yung judicial power sa atin, ang klaro-klaro naman, Article 8, ang liwanag, di ba? Supreme Court and such lower courts, di ba? Recognized by the Republic Act 9851. Anong recognized ng 9851? Wala naman sinabi doon tungkol sa judicial. International Tribunal. Sorry? International Tribunal, ma'am. Can I read the provision again into the record? No, we've read it and Yes. we're all very, very familiar. Yes. Opo. So, ang sinasabi nyo, ICC hindi po kasama. Yun lang, yes or no lang po.
Basta sinabi yung International Tribunal, it belongs to that class, ma'am. Sa palagay ninyo, International Tribunal, sakop na yung ICC. Kahit Sakop po, sakop. Ito malinaw po eh. Pero Oh. hindi na tayo member, di ba? Sabi ng DFA. Hindi ho naman yung membership ang pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan po dito, crimes against humanity. International humanitarian law. Pero nagkasundo na tayo. Murder po ito, murder, executions, extrajudicial killings. Ito po yung sinasakop ng IHL mo. Sige, balik tayo sa Prosecutor General kasi agree to disagree na naman tayo. Even if Secretary Remulla in his budget hearing asserted that a local court action was necessary in order to enforce an ICC warrant, you proceeded to take part in the serving of the warrant and arresting PRRD. Andito ba yung prosecutor natin? Ma'am, he had to attend to something very important in the office. That's why I was the one who So you volunteered to go confirm here. that even though there was no local court action, you went ahead with this anyway? Yes, ma'am. Yes, of course you can. Confirm. But ma'am, can we lessen our discussion on this because it's sub judice, ma'am. It's a subject of a habeas corpus case in the Supreme Court, which the children of the former President Duterte themselves filed. Yes, we're well aware of the consolidated cases. Was this warrant presented to PRRD at the time he was arrested? Kasi may katanungan, di ba? At may sinasabi si Attorney Medialdea na hindi daw pinakita sa Pangulo. Pwede bang may sumagot? Si General Torre, mukhang kabisado niya. Siya yung nasa video eh. Again, ma'am? Hindi. Yung warrant nung natanggap ninyo yung warrant, naipakita ba yung ICC warrant sa Pangulo, kay Pangulo Duterte? Pinakita ba ninyo sa kanya? Nung inaresto siya, di ba, obligado kayo magpakita ng warrant. Yes, ma'am. Anong pinakita nyo? Right at the tube, ma'am, the Yusik Nikiti, together with PG Fadulyon, together with me, gave them the electronic copy through retired General Munti Agudo, ma'am, because that's their condition. They don't recognize the diffusion order. They really want to have a copy of the warrant. That's why soft copy was given to them on the tube. And a hard copy was printed and later on received by Attorney Delgra in the 250th wing, sir. 250th wing, ma'am. May pagkakataon ba si former president na basahin to? Kasi ang pagkaintindi, hindi. Tignan natin muna yung video kasi mas maliwanag doon. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo? Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa estasyon, halika na. That's perfectly legal. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis. So ang sabi po ninyo, hindi naman kailangan yung warrant eh, kaya hindi ninyo pinakita. Tama po ba yun? Ma'am, that is a very, very different interview in the aftermath. But I'm talking of... Anong pinag-uusapan sa interview? And I'm talking about we have already veered on the general rules on the warrantless, on the service of the warrants. Because during the time, and up to this time, there are still a lot of people saying that I'm wrong in there, that you cannot arrest a person with a warrant that you know as a person has a warrant, yet you cannot serve it without the physical warrant. So, all the lawyers know here Diba ang that sabi, I'm right there. Kailangan ng warrant as soon as practicable. At hinihingi talaga ni former president. Di ba hinihingi niya? Hinihingi ng abogado niya asan yung warrant? Tama, di ba hinihingi Yes, nila? ma'am. Anong pinakita nyo? We gave them the electronic copy of the warrant and it was given to them by Yusek Nikiti together with PG Fadulyon. It was received by Yung General warrant, anong klase yung Monteagudo. itsura ng warrant? ICC, Interpol? It's a ICC warrant, ma'am. ICC warrant. Yes, ma'am. That was directed to the Interpol. That was the attachment of the diffusion order.
Pero ayon sa ating batas, di ba, napakaliwanag naman na yung court o judge, kinakailangan Pilipino. Di naman sakop noon yung Interpol, yung ICC. Bakit naging warrant rin sa Pilipinas yun? I will defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because I was with the DOJ during the time, and it was the DOJ. Hindi nandun si Prosecutor Fadulyon Ikaw naman Yes, ma'am. bumasa ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, we're talking situation in the tube. Hindi, sinabi mo kasi, ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant eh. It's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Bakit? Ilang warrant ba yan? One warrant, but different. That question on the interview is a different situation, ma'am. So, kailan mo pinakita yung warrant? Yung sinasabi mo electronic copy? The first time, ma'am, it is not At kanino? me. It was not me who showed the warrant. It was Yusek Nikiti together with PG Fadulyon, together with me there in the tube of the plane. The former president is still there inside the plane. It was given to retired General Monte Agudo, who is with the party. And because during the time, E.S. Mijaldea and the wife and Attorney Delgra had already went back inside the plane and told us, hindi kami lalabas kung wala kayong maipakitang warrant. Kaya nga, so, when was the accused finally shown the warrant of arrest? Di ba dapat as soon as practicable ang sinasabi? Kailan mo pinakita mismo kay former president? I believe, ma'am, the electronic copy is already acceptable now in the rules of court. Yun na nga, pero pinakita mo ba kay Presidente Duterte? It was not me who they invited inside the plane. It was the PCTC through General Alcantara, whom they invited inside the plane, showing to them and explaining to them the warrant. Ganun ba? Napaliwanag ba ninyo, Executive Director Alcantara? Kasi parang ang bilis-bilis lang naman ninyo dun sa eroplano. Ang nakita naming final warrant, 15 pages po. Ganun lang kabilis na nabasa Tama po yung agad? 15 pages po, pero i-present po namin kay President Duterte na nasa Nabasa niya lahat, 250. 15 pages? Ang bilis-bilis lang lumabas eh. Hindi po niya nabasa yun. Hindi niya nabasa. Oo, hindi niya. So, bakit? Doon po namin present sa kanya. Kaya nga, pero ba't hindi niyo pinagbigyan na basahin? Kasi karapatan talaga ng akusado at ng arestado yan, di ba? At that point in time, ang may kopya po ng warrant ay si General Alex Monteagudo. Nagbabapiring po sa telepono niya. Matagal pong mabuo dahil Siyempre, nasa airport. Kaya Tapos nasa loob kaya ng nga aeroplano. Kaya nga sa po madaling sabi, kaya nga po nag-print kami ng hard copy. So pagdating po sa 250, doon na binigay sa kanila yung warrant. Madam Chair, just on the warrant. yes, Senator Cayetano, please go ahead. Just one insight on the warrant, and just to bolster my point kanina na bakit mas maganda na, or bakit essential for me my local court, no? If you look at paragraph 12, before you look at it, can anyone in the room here tell me, I know the former president was accused of extrajudicial killing, of crimes against humanity. Pag sinabi yung torture, pwede kasing bago mo patayin, di ba? Pwedeng emotional torture, pwede mong gulpihin torture. So, included na yan. But does anyone here, can anyone tell me here that during his 6 years and before that, he was accused of ordering or himself raping people? Diba? I do remember malaking issue about his statements about a missionary who was raped, and inexplain niya yon na frustrated, galit siya. But is anyone here accusing the former president of raping or ordering the rape? Parang wala naman, di ba? Okay. If you look at, dahil walang, just for the record, Madam Chair, dahil wala naman nagtaas ng kamay or nagsabi, paragraph 12, the chamber notes that the prosecution alleges, let me say it again, the chamber notes that the prosecution alleges that some acts amounting to crimes against
humanity of torture and rape under Article 7, subparagraphs 1 ba yan, F, 71, G of the statute were committed as a widespread and systematic attack against the civilian population. Ulitin ko the chamber notes that the prosecution alleges. So the prosecution in the ICC alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape were committed as part of a widespread and systematic attack. For me, it's the first time I read that someone was accusing the president, the former government. But if you look at the last page of the warrant, or second to the last page, page 14, no? Issues a warrant of arrest. So for these reasons, the chamber hereby issues a warrant of arrest for Rodrigo Roa Duterte, born on 28 March 1945, for his alleged criminal responsibility pursuant to Article 25, Paragraph 3, Paragraph A of Statute for the Crime Against Humanity of Murder, pursuant to Article 7(1)A, wala yung G na rape, committed in the Republic of Philippines during the relevant period as set forth in this warrant of arrest. So I just want to make this point, Madam Chair. So kung sa akin nangyari to, pupunta ako sa Philippine court at sasabihin ko sa Philippine court, sir, makita mo naman, sa Marites at Chismis kinuha ng prosecutor ng ICC. Padadala mo ako doon, pinakamaikse, 4 to 6 years yung hearing, deprived of liberty. Yung prosecutor mismo nag-allege ng rape. The harshest critics of President Duterte accuse him of being insensitive to women, saying misogynist, masama yung etc. And I won't defend him there. It's on the record, di ba? And also accused him of being insensitive to a foreign national who was a missionary here who was raped. But I haven't heard na inaccuse siya ng rape or ordering rape. Ang alam ko nga, galit na galit siya pag ministreat yung mga kababaihan. So, dun pa lang, questioning ko to before a Philippine judge. Kasi, kawawa naman ako pag nandun. So that's my point. So, the second point I just want to make kay SOJ is, I personally will respect its sub judice because this case in the Supreme Court is so important. But just for the record, it's nag-rule na rin, kung hindi ako nagkakamali, nag-rule din ang Supreme Court dyan na we cannot stop the hearing or we can continue kahit na sub judice. But he's not asking naman to stop the hearing. He's just saying, can we be sensitive to that? Because they're going to have to put their position on paper and present it before the Supreme Court. So, mamaya, Madam Chair, more factual na lang yung mga tanong ko rather than issues para yung facts naman, SOJ is not naman under dispute, di ba? And will help us pa nga sa doon. But this is just an example. And I just read this morning, pero nagulat lang ako doon na yung prosecutor pala may ganun allegation, no? Oo. Kaya nga nagkagulantaan. Palibasa, nakita natin yung warrant much later. Did any one of you, General Marbil, General Torre, meron ba kayong hawak na ICC warrant of arrest at the time of his arrest? Parang electronic copy lang, tapos pinakopya muna, tapos binigay na pagdating doon. Bakit ganun? Samantalang March 10 pa lang nagmo-mobilize na ng libu-libong pulis. Pagkatapos alam na natin na magkakaganito dahil nabalitaan na nga sa Hong Kong. Kung ganun, bakit walang warrant dun sa mismong pag-aresto? Electronic copy lamang at nagpa-imprenta pa. Ba't nagkaganon? May I differ on the wisdom of the SOJ to explain on the legality of the electronic copy of the warrant, ma'am? Hindi naman tinatanong yung legality. Okay lang yun. Ang tinatanong ko, bakit parang unprepared kayo samantalang prepared na si General Marbil? Madam Chair, I just want to make clear na ang kabaho po ng police is really to assist po yung PCTC natin. Yun po yung and what we have is tama po yung sinasabing order ng diffusion. So ito po yung nangyari, we rely po dun sa PCTC, dun sa lahat ng mga documents that they did nagagamitin po dun sa effect ng arrest. Ito po yung ginawa po ng again, uulitin ko. Dapat yung PCTC nagdala ng warrant. Ba't nga ba kayo walang warrant? It was stated
papadala po through diplomatic channels eh. Naka-state po yun eh. So, dapat diplomatic channel. Nangyari ba yon? Kung diplomatic channel yung DFA, ano ba nangyari sa warrant na yan? Sa dinami-dami ng handa ninyo, sa libo-libong pulis at sundalo na kinalampag, wala bang nag-isip na kinakailangan dalhin yung warrant? Your Honor, if I may, wala po kaming information o wala kaming natanggap at all. Eh kayo naman sa PCTC, wala rin kayong natanggap? We requested for a copy of the warrant and we got it the next day. The next day being? The warrant that came from the Kaya nga, what the day system. The next day is 12 po, 12. So, hindi rin ninyo na ipakita kay Presidente Duterte? Bale tama si General Torre na warrantless arresto. Pinakita po namin yung hard copy sa 250 pero sa lawyers po natin pinigay. Madam Chair, can I clarify? Kasi ang sinasabi din na redacted copy lang ang binigay, hindi rin kompleto, kaya hindi nila mabuo. At yun nga, nagkagulatan bakit meron pa. Can I clarify that? Sir, it was a sealed warrant, correct? Hindi. Hindi po. Electronic yung nakuha po na... No. Ano ang pinadala ng ICC? Kasi parang sa ibang news report, sabi sealed. Pag sealed kasi, hindi dadaan ng DFA yon. So yun nga ang question. What was sealed, sir, was the warrant of arrest was sealed before March 11. Yes. Tapos kanino, sir, pinadala? Sino magbubukas nun pag sealed? When they demanded a copy of the warrant, we relied on our fail-safe mechanism. We have a fail-safe mechanism to make sure that the documents are secure in our possession. So it's the DOJ that produced the warrant. Hindi sa may bias ako sa DFA, but I've worked with these people. Kasi pag sealed, may option na hindi padaanin sa kanila. At kahit pinadaan sa kanila, I don't think they have the authority to open it. Diba? Yes, but we had to use our fail-safe because the PCTC could not produce the warrant, so we had to use our fail-safe. Yes. But once naman it's opened by the proper authority who's allowed to open it, diba, to unseal it, then, syempre, Philippine law na. Ipapakita mo talaga dun sa na... Yes, we showed it to the President and to his lawyers. Teka, mapapaliwanag lang ako. Tell me candidly, at the time you apprehended PRRD, nung inaresto si former President, yung ICC warrant, nasa inyo na ba, General Torre? Yung totoo. Kasi you're under oath, alalahanin. Yes, ma'am. It is with us. It was already with you. Yes, Electronic. Yes, ma'am. Electronic. Wala Yes, kayong official copy? Electronic copy, ma'am, hard electronic copy given to me by Yusek Nikiti of the DOJ, ma'am. Sa DOJ. Sa inyo, kasi parang nagtuturoan kayo, sabi ninyo, na dapat yung PCTC ang nagbigay. Pero wala kayong binigay. Sabi ninyo, dapat DFA. Nalilito po ako. Hindi po. Hindi po nagtuturoan. We had the copy of the warrant, that electronic copy of... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!